Attorney Harry Roque, kahit na dininay na ng Supreme Court ang kanyang isinampang writ of amparo, ay wala pa rin pong balak magpakita sa Quadcom kung ano-ano pa ang kanyang mga delaying tactics na ginagawa. Sabi po kasi sa balita sa Philstar, Supreme Court denies amparo protection for Harry Roque. The Supreme Court has denied a request for special protective order known as writ of amparo filed on behalf of former presidential spokesperson Harry Roque by his daughter. Supreme Court spokesperson Camille Ting explained that the writ Roque hoped could be his recourse does not apply to his situation. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and threats thereof, which is not present in this case. Ano po ba yung writ of amparo? Yung pong writ of amparo is a procedural instrument and legal remedy that allows individuals to seek immediate court protection when they believe their basic rights are being violated or are under threat. It is considered an extraordinary measure. It is available to any person whose right to life, liberty, and security has been violated or is threatened by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Pero para sa akin po kasi, nasan po yung kanyang basic right that is being violated or under threat? Halata naman na pinatatagal lang ni Harry Roque ito eh. Natatakot lang siyang humarap kasi malalaman yung katotohanan. Doon po sa hindi aware sa sitwasyon ni Harry Roque, hindi po ba nagkaroon si Roque ng legal dispute sa House Quad Committee dahil iniimbestigahan po ng Quadcom yung kanyang koneksyon sa Chinese-operated scam na nag-ooperate sa Pilipinas na ang tawag ay POGO. The panel has been attempting to compel Roque to attend hearings and submit documents. At ang pagkakaalam ko, si Roque pa ang nangako na ilalabas o ipapakita yung mga dokumentong hinihingi ng Quadcom. Tapos biglang-bigla bumaliktad si Roque at ayaw nang ipakita yung mga dokumento. At sinabi pa niya magfa-file siya ng petition sa Supreme Court at hihintayin niya ang desisyon. Ngayon na dinay yung kanyang writ of amparo, hindi pa rin siya lalabas kasi gumagawa pa rin nga siya ng delaying tactics. Ito po kasi ang sagot ni Harry Roque sa desisyon ng korte. We accept with all humility the decision of the Supreme Court to dismiss the petition for amparo, even as we remain hopeful that the court will continue to look into the rest of our prayers that the Quad Committee's investigation, which we maintain is no longer in aid of legislation. O hindi ba talagang gusto lang lumusot ni Roque? Dahil about a month ago, sinabi pa ni Roque that he would await the decision of the Supreme Court on his motion questioning the legality of the warrant of arrest issued by the Quad Committee. If the Supreme Court rules to provide the documents, I will comply, but I will wait for the decision of the High Tribunal, and if I was cited in contempt of Congress, I will accept that because I am urging the Filipino people to issue a contempt of the people against the Quad Committee and this Congress. O kita nyo na, nagtatapang-tapangan. Pero kapag nasusukol na, magtatago. Kaya siya maghihintay ng desisyon ng korte. Sa tingin ba niya, papanigan pa siya ng korte ngayon yung kanyang writ of amparo ay na-deny? Ito kasi ang style ng mga DDS. Nagsimula yang kay Kibuloy. Naghahamon, nadalhin sa korte yung kanyang kaso. Nung dinala sa korte, nagtago. Ganito rin ang ginagawa ni Harry Roque ngayon. Dalhin sa korte. Pero ngayon, nadidinay yung kanyang mga request, patatagalin pa niya. Hihintayin pa daw niya yung the rest of his prayers na yung daw Quad Committee's investigation, hindi na daw in aid of legislation. So, ang ibig lang pong sabihin nito, duwag po si Harry Roque. Hindi niya maharap ang katotohanan. Kung talagang wala siyang kasalanan, kung wala siyang kinalaman dyan sa POGO, humarap siya. Bakit ba ito mga DDS takot na takot humarap sa katotohanan? Sinimulan ni Kibuloy, o hindi ba pati si VP Sara, takot humarap sa katotohanan. Puro na lang siya press conference, press release, na hindi naman under oath. Ganito rin si Harry Roque.
Pare-pareho po sila ng style eh. Iisa ang hulma. Puro delaying tactics. Ito tuloy ang nasabi ni Laila de Lima. Sabi niya kay Harry Roque, hindi mo nire-respeto ang batas kung nagtatago ka. Yung sistema, respetuhin mo muna before you cry foul and before you seek legal relief. Magpakita muna siya and then prove himself or prove his innocence dyan sa proceedings na yan. O hindi ba itong si Laila de Lima hinarap yung sinasabi niyang mga gawa-gawang kaso na ipinataw sa kanya nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Hindi siya nagtago at hindi siya gumawa ng mga delaying tactics kundi hinarap niya. Hindi ba sinabi pa nga ni Harry Roque nung unang taon ni Laila de Lima na nakakulong? I just get your reaction on Senator De Lima's statement that you have bartered your reputation and dignity for political gain. As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Yun ang sinabi niya. May you spend the rest of your life in jail. Ngayon, nakalabas na si De Lima at mukhang si Roque na ang papalit sa kanya. Karma nga naman, ang buhay talaga ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ilalim ka. Ngayon naman, kung dati nasa taas si Roque at sinasabihan pa niya si De Lima na may you spend the rest of your life in jail, ito rin kaya ang sabihin ni De Lima kay Roque once na nakulong na si Roque? Pero bakit nga ba nasabi ni Roque yung kay Laila de Lima? May sinabi pala si De Lima kay Roque nung time na yon. Nung kinall out ni De Lima si Roque for selling his own identity in exchange for a possible Senate run. Kasi nga po, kung matatandaan po nyo, si Roque ay anti-Duterte noon. Tinawag pa nga niyang mamamatay tao si ex-President Rodrigo Duterte. At nung panahon ng election 2016, kinampanya pa ni Roque na huwag iboto si Duterte dahil ito nga daw ay mamamatay tao. Please, I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. O hindi ba? Tapos ngayon, diehard DDS itong si Harry Roque. Kaya nasabi ni De Lima ito na ipinagpalit mo ang iyong identity para makakuha ka ng isang posibleng Senate slot. So during that time, ginawan daw ng kung ano-anong kaso si De Lima. And we all know na nakulong nga si De Lima. At nung unang taon niya, sinabi ni Roque na may you spend the rest of your life in jail na hindi naman po nagkatotoo. At baka yun ang mangyari kay Roque ngayon. Buhay nga naman talaga, no? Kaya ngayon, oras naman ni De Lima para asar-asarin si Roque. Hinamon pa nga ni De Lima na sumurrender na si Roque. Ayon po dito sa Inquirer, harapin mo ng buong tapang. Yan ang hamon ni De Lima kay Roque. Former Senator Laila de Lima challenged former presidential spokesperson Harry Roque to surrender after the Supreme Court denied his plea for a writ of amparo amid house arrest order. Sabi po ni former Senator de Lima, ako nga, hinarap ko kahit gawa-gawang mga kaso hinarap ko ang batas. So dapat ganun. Kung wala kang kasalanan, wala kang itinatago, harapin mo ng buong tapang. Hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya, nagla-live feed na lang siya. Di ba yun ang ginagawa ngayon ni Harry Roque? Panay ang live feed niya. Pero takot naman siyang humarap sa Quadcom. Lalo na ngayon, na-deny yung kanyang plea for a writ of amparo, pero ayaw pa rin niyang sumurrender. Kahit na hinahamon na siya ng mga kongresista sa Quadcom na harapin niya na ito, at ngayon pati si Laila de Lima ay hinahamon na si Roque. Pero anong ginagawa ni Roque? Nagtatago pa rin siya sa batas-batas kuno at sinasabing hihintayin pa daw dahil meron pa yata siyang ibang plea sa Supreme Court. And again, yun na naman ang hihintayin niya. Iisa lang po ang ibig sabihin nito. Kahit na nagtatapang-tapangan si Harry Roque sa kanyang live feed, pagmasdan yung mabuti ang actuations ni Harry Roque. Paubos na po ang kanyang self-confidence. Nauubusan na po siya ng kumpiyansa. Kitang-kita po
The way he talks sa kanyang mga live feed, nasukol na si Harry Roque pero nagpupumilit pa rin at gumagawa ng paraan para tumakas at hindi harapin itong mga kaso niya. Pero pasasaan ba? Alangan namang sirain niya ang record ni Kibuloy at magtatago siya ng ganong katagal hanggang siya ay masukol ni General Torre. Anyway, pasasaan ba at mahuhulog si Harry Roque sa batas? Ngayon, kung talagang wala siyang kinalaman sa Pogo, patunayan niya. Dahil kung talagang wala at siya ay inosente, wala siyang dapat ikatakot. Pero alam na po natin yan. Doon sa mga nagtatago at umiiwas at tumatakbo sa batas, malamang ay guilty. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa taktika ni Harry Roque? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.